Hello guys, good afternoon, and I'm here sa boarding house. Today is March 25, 2024, and today is the day that the Lord has made. So ngayon yung aking bunot sa aking para makita ninyo na yung x-ray ko. Ayan, ito yung x-ray ko na kinuha last Friday, if I'm not mistaken. So just to show you yung yan, pinakita ko yung yung pangalan ko para makita nyo talaga na sa akin yung x-ray. So papakita ko ulit yung ngipin na tatanggalin sa akin. Yan siya. Ayan. So just for reference, kasi ayaw ko ipakita yung buong bunganga ko naman, no. Ayan siya. So today is the day that the Lord has made. I'm really nervous because it's a complicated surgery. They said that impacted tooth, especially this kind of tooth, yung sa akin, yung ganito, yung nakahiga pa ganyan. I'm sorry, ang hirap mag-vlog. It's a difficult case. So, uminom na ako ng gamot. Sabi kasi ni Doc, 30 minutes before the procedure. It's, 12:22 I think. Or let's say 12:30 na. 1 o'clock kasi yung aking surgery. So I'll bring this one again kasi nakita na to ni Doc, pero syempre as for reference, at least dadalhin ko. Ito yung pangalan ng doctor ko. Yan. Si Doc Lucila Tina Makadangdang. So her clinic, I'm just, tawag nito. I'm just doing this vlog kasi syempre for my protection. And then for the sake of, ang tawag nito, yung para teaching na rin sa mga patients, future patients na magkakaroon ng impacted tooth. So yan, gusto kong gumawa ng vlog para meron din akong anong tawag nito, panghahawakan tawag nito, panghahawakan na videos just in case na may mangyari. Huwag naman sana. I'm not hoping for, I'm not praying na maging unsuccessful. Syempre, ang prayer ko talaga ay maging successful. Though, family of doctors to sila, family of dentists. So, kinakabahan pa rin ako. As a medical practitioner, tayo yung mga medical practitioners kasi tingnan nyo, hindi ko na alam yung sinasabi ko kasi kinakabahan ako. Mga medical practitioners kasi din ang isa sa pinaka-paranoid sa lahat. So, I hope all goes well. Punta na tayo. And please pray for me. Please pray for my fast recovery. Punta na tayo doon. Ayan, papunta na tayo. As you notice guys, hindi ako nag-gel kasi nga bibisikan tayo ng tubig. Tapos yung kamay kasi dinok lagi nakaganyan sa sa ulo ko. So useless din na mag-gel kasi maano din siya, masisira din. So yun. Pag nakaganyan, syempre madideform din yung pagkakaayos ko ng buhok ko. So hindi nila ako nag-gel. Tsaka as you notice, ang liit ng ng opening ng mouth ko. Hindi ko masyadong binumbuka yung yung bibig ko kasi pag na-stretch, parang nagra-radiate yung pain, pumupunta dito sa kabila. So hindi ko alam, basta ganun. Tapunta na tayo, malapit lang kasi dito sa malapit lang dito sa boarding house yung clinic. Malapit lang din sa hospital kung saan ako nagtatrabaho. So, kukuha muna tayo ng ang gagawin ko is, diba, ang ang cost kasi niya is 10,000. Ang mahal, no? 10,000 yung procedure. So, mag-withdraw muna tayo ng pambayad. Grabe. Sa 10,000, sana maging successful. Kasi, yung yung kapatid ko dati, lakas ng boses. Yung kapatid ko, nagpatanggal ng impacted tooth. Parang, may natira na na roots. Ganon. Hindi ko alam kung sumasakit pa siya ngayon, pero sabi niya sa akin may natira daw yung sa kanya. So kinakabahan ako kasi maraming di ba? Pag impacted, especially pag hindi ganon kagaling yung nag-surgery sa iyo, ang nangyayari is pwedeng maano yung mandible mo, ganon. Pwedeng maiwanan ng roots. Tapos pag naiwanan ng roots, ang mangyayari is tawag nito yung pag naiwanan ng roots, syempre sasakit kasi may roots pa nga, ganon. So yun, I'm very very anxious. Pero sige lang, lalabanan natin to. Ganun talaga ang life.
So dito ako sa building guys, kung saan ako magpapadental. Diyan lang yung hospital kung saan ako nag-work, sa likod niyan kung saan ako nakatira or nag-board. Ito ang BDO, dito ako mag-withdraw. And ayun ang clinic sa taas. Ayan o. Dr. Lucina Tina Makadangdang. Ayun. Ayan yung clinic. So, i-withdraw muna tayo. It's 12:40. Palauna pa naman yung ano. I don't know if nandun siya sa taas. Pero madali lang naman mag-withdraw. Mabilis lang. Dito na ako sa taas. So let's go inside. Dr. Lucila Tina Makadangdang's clinic. Ayan na si Doc. Naka-t-shirt lang. I think she's ready. Ano yun? Ay! Doc, ako yung magpaano. Si Aris. Naku, malabuna kasi. Aba, sige lang po. Doc, kailangan mo pa to ulit yung x-ray ko? Yes. Sige po. Ito, madam. Mamaya na pwede. Mamaya na. Mamaya ko yung Saka yung ano, yung nandiyan yung electricity. Ha? Babayaran ko pa yung electricity. Okay, labay ko na kaya. Opo. Sige lang daw. Yung sa akin parang fresh pa. Sana hindi bulok. Hindi. Hindi bulok yung sa'yo. Opo. Ito ano? Opo. Hindi bulok. Ilang months ba, Doc? Or ilang years bago mag-erap yung ganyang kalaki? 21 years old, dapat nakarap na ito sa lalaki. Kaya lang, Parang super late yung sa akin. sungki na kasi. Opo, sungki. So, yung tendency niya, ano siya doon, dahil hindi umurong yung ano, maliit ang jaw mo. Kung ikaw kumakain ka ng bayabas, kumakain ka ng mga prutas, mga ano, matatigas sa gulay, malamang na develop yung jaw mo. Kung na-develop yung jaw mo, madali lang siya matanggal. Madali lang siya. Ano, kapenta ba kukuha natin? Ay, ito lang daw. Ito lang po. Kasi masakit mo kamay taas. Ay, hindi naman, Doc. Ito lang. Sa baba lang po. Talagang tanggalin na, Dok. Tanggalin na. Ay, yung lahat. Masakit ka talaga. Okay ka lang na baso? I'm nervous. Huwag nang pansinin yung ano. Pero may natanap na sa iyo nung pumunta ka sa ano? I'm really nervous, guys. My God. Old na yung clinic nila, pero okay naman. Ako masela. Sa malinis. Ilang tayos lang naman ng ano. Tingnan niyo, nagkasingaw ako. Ito yung natamaan nung ano dati, yung pang... Nung pang... Ang tawag nito, yung pang... Sip-sip ng water. Chronic lang gagawin. You know what? May sira na pala siya. Ano yan? Doc. Tamo. Ayan ang sira sa gilid. Nakita mo yung brown dyan? That's already cavity. Kala mo wala sira sa loob, ha? Sorry, I cannot talk. Sakit, grabe. Update ko na lang kayo. Bibili mo na ako ng mga gamot ko. Super sakit, guys. As in. Super sakit. More than 1 hour yung ano. 1 hour, 15 minutes yata.
Grabe ang sakit, Lord. Ang sakit, guys. Nakain ko ng ice cream kasi nag-wear off na yung anesthesia. Sakit, grabe. Tawid tayo. Ito na side, oh. Morning, guys. So I cannot really talk. As you'll notice, medyo maga yung aking panga. Ito kasi binunot yung aking wisdom. So kung nakikita nyo ang lock dito flat, dito maga. So ang swelling is nasa 36 hours daw. So wala pang 24 hours, magtati 24 hours to mamayang alas 2 pa ng hapon, and it's only 7 o'clock in the morning. So let's see, and lalagyan ko to ng ano, kasi nabugbog talaga siyang maigi yung sa pagdukot ng ano ng ngipin, as in sobrang sakit. So ayun, mag-update lang ako from time to time, pero sobrang laki ng swelling talaga dito, oh laki, tingnan nyo, iba yung ano ng figure ng mukha ko this side, and it's difficult to talk kasi masakit siya. I can barely open my mouth, sakit yung ibuka. Ang hirap kumain kasi dito mo lang talaga pwedeng gamitin, but it's okay as long as natanggal lahat, it's totally fine. So yan, absent talaga ako ito for 1 week. Ang sakit talaga, guys, grabe, sobra. Hello guys, good morning. It's morning pa lang, mag 11 or 11, past 11 na. So today is the second day post wisdom tooth extraction. So as you notice, medyo maga pa rin dito flat, dito maga. So ang napansin ko din is yung inner cheek ko dito sa loob, yung dito, hindi ko alam kung anong tawag dyan, sa loob, bumabangga siya doon sa aking ngipin. Tinanong ko si Doc regarding that, tapos sabi niya na law of gravity, kasi ganyan daw, ganito. So hindi niya masagot yung yung tanong ko. So tapos masakit pa yung dito kasi nga persado yung pagkakaano, talagang yung parang nanggigil sa pagtanggal ng ngipin ko. Sobrang sakit talaga, grabe. Imagine, yung parang sa kalagitnaan ng surgery, nararamdaman ko yung sakit, so nagdagdag ulit sila ng anesthesia. So yun, kaya siguro swollen pa dito kasi nga napuwersa. Masakit talaga dito, from here papunta dito masakit yan. Tapos ang hirap kumain kasi hindi mo siya mabuka. So siguro dahil sa swelling, kaya siguro nakakagat ko siya. So since second day pa lang naman, so tingnan natin kung after 3-4 days or 5 days kung magiging okay siya. So update ko lang kayo from time to time. Choose your doctor wisely. Hello guys, good morning. Anong oras na ba? It's 7:07 at it's the third day. Actually mamaya pa magto third day, alas 2 ng hapon, pero I'll count this one as my third day sa aking extraction, sa aking wisdom tooth. Actually, medyo okay na siya, kaya lang I can still feel pain dito sa dito sa parang muscle ko dito. Hindi ko siya thoroughly close because yung inner cheeks ko maga pa siya. So pag sinara mo yung ang ingay, sinara mo yung yung tawag nito, bibig mo, tumatama yung nakausli na part ng cheek, tapos natatamaan ng aking ngipin kasi nga swollen siya.
Sa mga nagko-comment dyan na hindi daw magaling yung dentist ko, sino kayo para i-judge yung dentist ko? Tsaka sabi, may nag-comment pa na hindi daw natanggal lahat. At sino ka rin para magsabi na hindi natanggal lahat? Ako yung nakakita eh. Wow. Mas alam mo pa yung ginawa na procedure sa akin. Ang talino mo naman. Tapos sabi pa siya Tylenol. Oh, ikaw ang doktor, ikaw ang nagbigay sa akin ng pain meds. Oh my god. Pag magaling ha. Anyway, I'm better. Hi guys, pauwi na ako ng boarding house and bumili ako ng taho. Sabi ko konting sirap lang, tingnan yung daming sirap. Ayoko kasi ng taho na matamis. Tapos since 7 o'clock na, 7 o'clock yung gamot ko. So okay lang naman yan na na ma-delay ng konti. Basta nasa lang 1 oras, ganun. So mga 8 o'clock ko siya inimin yung gamot ko. Anyway, tawag nito, sabi sa akin bawal daw gumamit ng straw pag nabunutan ng ngipin kasi nag-a-apply daw ng pressure, suction pressure doon sa pinagbunutan. Hindi ko naman alam kahapon. Minom ako ng 2 shake naka-straw. Inaubos ko na before nag-message yung kakilala ko. Pero ngayon pasaway pa rin ako, tingnan nyo, nag-straw pa rin ako. Masarap kaya lang sobrang tamis. Hate na hate ko ang taho na matamis. As in, gusto ko yung taho na matabang. Magkaiba tayo ng panlasa eh. Hindi tayo pare-parehos. Gusto ko yung matabang. Gusto ko yung nalalasahan ko yung taho. Ito matamis. Kain tayo guys. Magka-copyright tayo, Diyos ko. Hello guys. Good morning. So pauwi ako sa amin. And as you notice, meron pa rin konti. Dito sa sa gilid ko dito. Na nababite ko pa rin siya kasi medyo maga pa rin. Konti na lang naman. Pero hindi na gaanong masakit. Tolerable na siya. And hirap pa rin ako sa pagkain. Ang problem kasi is bumubunggo talaga yung inner cheeks ko sa ngipin ko kasi nga swollen siya. Kasi doon yung kung saan yung nakakagat ko, doon malapit yung incision. So yun. Nagtanong din ako sa mga kasama ko na nabunutan ng wisdom. It took them 1 to 2 weeks bago naka-recover. So sa akin, pang-4 na araw pa lang ngayon. And medyo okay na siya. Kaya lang, syempre, doon sa may incision kasi, sa may hiniwaan, medyo nagkaroon ng singaw. So, kaya siguro masakit. Kasi syempre, nabugbog ng maigi. Ganun talaga pag nabubugbog, magkakaroon talaga ng singaw kasi nadudot-dot na nadudot-dot. So, yun. Bye. Nadudot-dot ng nadudot-dot. So, yun siguro, kaya nagkaroon ng singaw. Pero, anyway, may gamot naman, may Sensidol naman akong pinapahid. And, continued pa rin yung antibiotic ko. Continuous pa rin. Until tomorrow. So, update ko kayo. Hello guys, good afternoon. Today is April 4. Yeah, April 4. And it's the 10th day after my tooth extraction. Wisdom tooth extraction. And, may trangkaso ako. I don't know kung dahil dito, basta may trangkaso ako. Pero, 10 days na, hindi pa rin totally closed yung pinagbunutan. So, I asked my dentist, but wala siyang reply. Nabasa niya yung, yung message ko, pero hindi siya nag-reply. I don't know what's happening. Ang nafe-feel ko ngayon is a little bit of pain and para siyang numb. Alam niyo yung pakiramdam na parang nilagyan ng anesthesia? Ganun yung nararamdaman ko. So, sabi ng kapatid ko, bigyan mo ng 2 weeks kuya. So, I still have 4 days para maging 2 weeks siya. Kasi nga, 7 plus 7 is 14. So, sabi niya, tingnan mo muna after 2 weeks if magko-close siya. And then, kasi bala ko talaga ipa-x-ray na to. Pero hindi naman siya as in ganun kasakit. Meron lang talaga siyang konting kirot. Tsaka, hindi siya sa pakiramdam. Iba siya sa pakiramdam. So, ayun. I'm just doing this video para meron akong compilation. So,
Ang last time ko was the 4th day yata, pero ngayon 10th day na. So, tingnan natin. Hi guys, good afternoon. Today is April 5, the day before my birthday. So, it's the 11th day. Tama ba? 11 days na ba? 13th yata? Kasi 22 ako binunutan. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5. So, it's the 13th day post-surgery. So, imagine, 13 days na, pero meron pa rin akong nararamdaman konti dito. Hindi siya masakit, pero medyo numb. Yun yung pakiramdam ko dito sa aking ngipin. So, in-observe ko siya, tinitingnan ko siya sa salamin. Gumagamit ako ng cotton buds o yung Q-tips. Ginaganon ko siya yung, para syempre hindi madumi kasi madumi ang kamay, di ba? Kahit maghugas ka pa niyan. Ginaganon ko siya using Q-tips. Wala kasing Q-tips. Yan. Ginaganon ko siya, tinutulok ko siya doon para makita ko yung gums kung nagsara na. Unfortunately, hindi pa rin siya sarado. And tinatanong ko yung yung dentist ko kung normal siya. Because I just wanted to post this one na kasi medyo matagal na effort. 13 days na, 2 weeks na siya. So, tawag nito, hindi na siya sumasagot. Sinisin niya na lang yung yung messages ko. So, I don't know. Siguro, 'di ba sa binayaran mo na 10,000, hindi lang naman surgery dapat 'yun. Dapat kasama din yung mga advices mo post-surgery, tsaka yung mga queries. Kasi minsan, hindi naman ako everyday nagtatanong eh. Every 3-4 days naman ako nagtatanong kung normal ba yung nararamdaman ko, ganyan. Siyempre, as a patient or as a client who trusted her service, kumbaga, ako kasi parang parang napapaisip ako na parang pera-pera lang si Doc, ganun. Kasi hindi siya hindi niya na ako sinasagot. Though, kahit naman gaano ka-busy, still, pasyente niya ako diba? Papakita ko lang. Hindi ko papakita yung pangalan niya, pero yung message ko sa kanya. And she doesn't want to, ayaw niya ng messages. Gusto niya na yung tawag lang lagi. So, something's fishy. So, I don't know. She's licensed naman, pero I don't think that she is highly skilled enough. I don't know. Sorry for the better lack of word, kasi nga parang pabaya siya sa sa patient niya. Parang yun yung yung nararamdaman ko as a patient, kasi nga parang wala na siyang pakialam. So, alam mo yun, yung nabunutan ka na, parang wala na siyang pakialam. Imagine that yung yung ngipin ko kasi is almost the same sa kapatid ko, which cost him only 8,000. I think kasama na lahat yun, x-ray and all. Sa akin, iba pa yung x-ray, iba pa yung antibiotics. Siyempre, iba talaga yung antibiotics, mga prophylaxis and painkillers. Pero sa kapatid ko is much lesser, and then mas mabilis yung nagawa yung procedure. And yung sa kapatid ko kasi is modern yung yung way of extracting the tooth. Sa akin kasi conventional, or yung old style, parang ganun, old style of removing the tooth. And ang problem doon is parang I don't know if tinipid niya sa anesthesia, because hindi pa nabubunot yung ngipin, nararamdaman ko na yung sakit, as in masakit talaga, to the fact na as in itulak ko yung kamay niya sa sakit. So I don't know if tinipid niya ako sa anesthesia, tapos sabi niya pa na nakatipid daw ako sa general anesthesia. No, it's not general anesthesia, it's local anesthesia. Yun kasi sabi niya sa akin, nakatipid daw ako sa general anesthesia. General anesthesia is tulog ka, di ba? When you wake up, tapos na ang surgery. Pero hindi, ako pa nga ang kung wala lang yung anak niya, ako pa yung humahawak ng pangako. Para lang nanggigigil siya sa dito, yung pag makikita ninyo, mas dito, yung mas bilog. Dito medyo flat. Ang napapansin nyo straight dito, ito medyo bilog. Because it's still a little bit swollen. And basta ang nafe-feel ko na pain dito, or yung discomfort, is
para kang tinusukan ng anesthesia. Ganun yung pakiramdam. Yung pag meron kang anesthesia, ganun na ganun. Yung para siyang namamanhid na hindi mo maintindihan. So I don't know if may nahit na nerves or I don't know if it is just the opening of, you know, yung sa binunutan ng ngipin because it's still open. Nakikita ko siya, meron pa siyang konting ano. Kasi sobrang laki eh. Masyadong malaki yung incision kasi malaki yung ngipin. So if this is the incision, siguro may ganyan pang ano, butas. So, syempre, ang liquid kasi or ang water, pag ininom mo yan, pupunta at pupunta doon. So mararamdaman mo. Once you drink water, meron siyang kakaibang sensation. And even without food, even without water, yung nararamdaman ko dito, nagra-radiate siya dito sa aking tenga. Pero, ang ano lang talaga is, wala naman siyang visible na infection. Wala akong nakikita infection dito sa labas. So, I don't know what's happening dito sa ilalim. So, yun. Sa ano ko lang, advice ko lang sa lahat ng magpapa-extract. This is just to educate everyone to learn from my experience. You need to learn from my experience. Kailangan know your dentist and choose the dentist talaga. Choose ninyo yung dentist na reputable, magandang experience, and i-choose nyo yung dentist na aalagaan kayo all throughout your journey. Yung before the extraction, ipapaliwanag sa inyo kung anong mangyayari, kung anong iinumin mong gamot before, and then kung ano ang gagawin mo right after your extraction. Dapat ganun yung mga ano ninyo, yung mga dentist ninyo. Huwag kayong sanang matulad sa akin na halos wala naman siyang pakialam sa akin. Because this is what I feel. Please don't invalidate my feelings kasi yun yung nararamdaman ko. Nung mga unang araw okay pa siya, pero ngayon hindi na kasi ang pinagtataka ko, patient niya ako eh, 'di ba? Tapos I have plans of, you know, having my upper third molar removed sa kanya, pero I changed my mind, maghahanap ako ng ibang dentist. So doon ako sa dentist ng kapatid ko. So again, if you want your wisdom tooth or teeth, kung ilan man yan, to be removed or extracted, you look for a dentist na talagang makakapulong or masusolusyonan yung problems ninyo. Hindi yung ma-aggravate yung situation. Yun. Look for a dentist that will care for you throughout your journey. Yan. Again, it's acceptable if your dentist cannot reply sa mga messages ninyo for a few hours dahil alam natin busy sila. But I think it's their responsibility as well na magbigay ng information right after, you know, kahit 2 weeks na yan after surgery. Yun siya. I'm not mad at her. I'm just, you know, naano lang ako, yung parang nalulungkot lang ako dito sa situation ko because of course hindi ko alam kung ano yung nangyayari sa loob ng ngipin ko. And syempre mas maganda din na mas masarap sa pakiramdam na alam mo yun yung nagre-reply sa inyo yung ano nyo, yung dentist ninyo. So sa akin wala. So siguro I'm just unfortunate na nag-trust akong maigi. Ayun. So, kumbaga ganun kasi ako, when I trust someone, nagtatrust talaga ako. Kasi, yung expertise kasi nila, kumbaga, lumalabas yan during the surgery din eh. Kumbaga, mapaperform nila yung best nila pag binigay mo yung trust mo sa kanila. Unfortunately, yes, na-remove siya, totally extracted, wala namang natira. Hindi ko siya pina-x-ray pero nakikita naman doon sa ngipin. Pero yun lang, meron lang akong disappointments because she is not responding to my query. Yun lang. So, again, look for a very good dentist, ha?
Sana huwag kayong matulad sa akin. So ito na, ikakat ko na yung journey ko dito. And siguro, after a month siguro, I'll update you on my progress. Bye bye guys!